Wala naman siguro masama kung aamin ako ng napakasarap talaga nitong ating dessert. Kaya naman tara, wala na pa tumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo creamy, soft leche flan. Tara, simulan na natin. Masarap to pang Pasko at bagong taon. Meron ako ditong medium size na itlog. Ang kakailanganin na natin dito, mga 14 egg yolks kasi medium size. Ngayon, kung meron kayong large size, ay 12 egg yolks ay okay na. So, marami tayong diskarte talaga sa paghihiwalay ng ating egg yolks dito sa ating egg whites. At isa na rito yung aking gustong-gustong paraan para ito ay mahiwalay. So, sa lahat muna, sa isang bowl ay nilalagay ko lang muna dito lahat ng mga itlog at kailangan ay dahan-dahan lang talaga. At gamit ang malinis kamay ay tatanggalin na natin ito isa-isa. At ito na yung ating 14 egg yolks medium size. Maglalagay na ako dito ng ating konting asin. At ito na guys, ito ang sikreto na para maging mas malambot pa at creamy yung ating leche flan. Maglalagay ako dito ng 1½ tablespoon ng cornstarch. Haluin lang muna natin ng bahagya. Okay, kapag nahalo na, ilalagay ko na rito yung ating 1 can or 389 grams or 400 grams ng condensed milk. Ayan guys, sa paghalo naman ito ay mapapansin nyo na hindi ko inaangat yung ating whisk o hindi ako malikot ng paghalo ng ating whisk na may circular motion na pataas at pababa. So dapat nakalapat lang yung ating whisk dito sa pinaka-bottom ng ating bowl at patuloy natin itong haluin para hindi ito mag-form ng kahit anong bubbles. Right after natin itong ma-blend yung mga ingredients ay dahan-dahan naman natin dito ilagay yung ating evaporated milk na 389 ml na evaporated milk. Again, huwag natin ito i-overmix at i-strain natin ito. Ang ginagawa ko talaga dito ay pinagpapahinga ko muna ito. Ngayon, habang tayo nag-iintay, ay magtutunaw na tayo dito ng asukal. 3/4 cup ng white sugar at mga 3 tablespoon ng tubig. 1, 2, 3 tablespoon. So dito ay hindi ko talaga to hahaluin kasi yung mga panghalo natin, talaga naman dumidikit yung ating caramelize doon sa ating gagamitin. Naku, alam ko na marami na talaga nagtatanong, Mama Shirley, bakit kailangan mo pa talaga lagyan ng tubig yung asukal? Yes, ito talaga yung gusto kong gawin. Ito yung talagang dahilan na hindi masyadong pumapait yung ating caramelize or yung caramel natin dito sa ating leche flan. At ako control natin yung pagluluto nito kapag medyo nagla-light yellow na o nagla-light brownish na yung kulay nito. Patayin na natin ang apoy at i-transfer na natin ito sa ating lianera. Tsura or kulay ng ating caramel ay ibuhusan natin ito. Again guys, dahan-dahan lang. Tayo mapasok. Pati yung lanera ha, mainit to. Kaya doble ingat. Ouch. Mainit na yung lanera. Ouch. Nga pala guys, huwag lilimutan, bago natin dito ilagay yung ating leche flan mixture ay kailangan na malamig na yung ating lianera at syempre ating caramel. Ang paglalagyan natin ng lianera, ito ay may sukat na 7 inches in diameter na bilog at 3 pirasong 4 inches in diameter na bilog. Kaya naman maglalagay lang ako dito na mga kalahati lang ng ating lianera. Tansya-tansya lang muna tayo. Yan, sakto. I-steam natin ito for 50 to 60 minutes. So, bago ko nga pala ito isalang, ay make sure na naka-high heat yung ating apoy at kumukulo na. At kapag nakita na natin itong kumukulo, hinihinaan ko na talaga yung ating apoy sa pinakamanghinang apoy, yung malapit sa off section ng ating stove. At maghintay lang ako ng konti para hindi naman talaga masyadong mainit na mainit yung ating boiling water. Then, after a few minutes, nilagay ko na yung ating leche flan at i-steam ito for 50 minutes. At after 45 to 50 minutes ko pala ito in-steam, ay ilalagay ko muna ito sa room temperature for at least 2 hours. Then ilalagay ko ito sa ref hanggang sa lumamig kinabukasan or overnight.
Pero teka lang muna, mapakita ko muna sa inyo, sana smooth to, no? Hindi ko pa ito nabubuksan. Wow! Okay. Yes. Hindi naman siguro masama umamin na na-overcook ko talaga yung ating leche flan. Lagi ko sinasabi na i-steam ito for 45 to 60 minutes. At hindi ko talaga natensya yung kapal ng pagkakalagay ko dito sa ating linera, which is 1 inch yung kapal ng ating leche flan dito. So, dapat sa mga 1 inch na kapal ng ating leche flan ay dapat ini-steam lang talaga natin ito for 15 minutes. 15 minutes kapag inopen nyo yan, dapat jiggly. At kapag jiggly na yan, mas maganda kung ilalagay talaga natin ito sa ref overnight para kinabukasan, creamy at soft. Pero dito nangyari sa atin na overcook ko nga siya at medyo tumigas. So again, huwag nyo itong gagayahin para maging perfect na creamy and soft yung inyong leche flan. Teka lang, saglit lang. Bago tayo magtikiman portion, syempre, ang tanong ni Mama Shirley, ilang egg yolks ang nalagyan natin dito sa ating napakasarap na leche flan? Ang inyong sagot, syempre, sa comment box section. So again guys, itong video na ito ay hindi ako nanghihinayang na ipakita talaga sa inyo at gusto ko na makita ninyo na nagkamali talaga ako si Mama Shirley. At kayo kung ito'y gagayahin nyo na same ingredients lang, I will make it sure na magiging soft, creamy ang inyong leche flan. So, ayan po guys. Maraming po salamat sa inyo lahat. Pwede itong panghanda sa kahit anong okasyon, Pasko, Bagong Taon, birthday, fiesta, at kahit ano pa. So, ayan po. Maraming po salamat sa inyo lahat. Ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye!